Hello mga ka-sweets! Hindi ko na nga pinakita sa inyo na nilagyan ko to ng filling. Kinram coating ko na to at galing nga yan sa chiller. Ang filling na nilagay ko dyan ay chocolate ganache and yung icing ko ay whip it na napaka-stable talaga. Kinulayan ko lang siya ng konting brown dahil ang team ng cake na to ay sabongero tea. Umpisa pa lang ng aking voice over, nagkamali na nga agad ako, naging islang na agad ang lola nyo. Sa mga nagtatanong pala, magkano ang benta ko sa bento cake na ganitong design? Ang benta ko dito ay 350. Sabihin nyo na naman, ang mahal. Hindi yan mahal. Nagko-costing lang ako ng maayos. Hindi lang kasi ingredients ang kailangan nating i-costing. Marami tayong dapat na i-consider. Yung pagod ko, syempre sa paggawa ng cake na to, kahit maliit lang to, napakahirap din itong gawin. Same lang din to ng pagod sa paggawa ng malaking cake. At syempre, meron din akong assistant, si Habi. Pagod din ni Habi. Yan, kailangan din natin i-consider yan, syempre. Yung mga pagod natin sa paggawa ng mga cakes, hindi lang naman talaga tayo dapat nagko-costing ng ingredients lang. And syempre, marami tayong dapat i-consider. Yung paghugas natin ng mga pinaggamitan, syempre, gumagamit din tayo ng sabon, di ba? Ano yun? Ba't kaya may gumagano sa voice over ko? Wala namang maingay dito. Parang may umaaching na hindi mo maintindihan. Sino kaya yun? So, ayun nga, mabalik nga tayo sa pagko-costing, ng tamang pag-costing nga ng ating mga cakes. At syempre, marami tayong dapat i-consider, yung kuryente. Nakita nyo naman tong whippet, gaano siya katagal ibit, and gaano din katagal natin siyang ginamitan ng kuryente, di ba? Syempre, mixer natin siya binibit. Ang mixer, syempre, gumagamit ng kuryente. Kailangan din natin i-consider yon, packaging, basta marami, and marami pa talaga na tayo dapat isama sa pagko-costing. Kaya yung price ko na 350 dito sa bento cake, talagang saktong-sakto lang, hindi ganun kalaki ang tubo, promise, sinasabi ko sa inyo. And yung food color pa, napakamahal po ng mga food color. Diyos ko, baka akala nyo normal na food color lang ang ginagamit sa pagbibake. Hindi po, nagkakamali kayo. Mahal ang mga food color na ginagamit sa pagbibake. Lalo na ang red and black. Mas mahal talaga siya, sinasabi ko sa inyo. Mas mahal talaga dahil marami ka talagang food color na magagamit bago mo ma-achieve ang red and black. Kaya tayo mga baker, talagang make sure na nagko-costing talaga tayo ng maayos, kasi talagang hindi basta-basta yung ingredients na ating mga ginagamit, talagang napakamahal. Actually, ilang beses na talagang nagtaas. Itong whippet na to, dati 180 something lang yan, di ba? Magkano na siya ngayon? 300 na, ganun na siya kamahal, 282, almost 300 na, di ba? Yung chocolate, ilang beses na rin niya nagtaas, pero hindi pa rin tayo basta-basta nagtataas ng mga cake natin. Pero ngayon talaga kasi nagko-costing na talaga ako ng maayos, kasi may time talaga na nalugi talaga kami. Nung after namin na i-deliver yung cake, na-realize namin na mali yung price namin, sobrang baba, lugi talaga. Sa pagod pa lang, kulang na yung binayad ni client. Kaya pala pagtanong sa akin ni client magkano yung ganitong cake, nagbigay ako ng presyo, agad-agad, wala pa talagang ang bilis talaga na nag-go na agad si client. Yung pala mali yung price na naibigay ko. Okay lang yon, sa business naman natin ay hindi naman talaga maiiwasan ang mga ganong senaryo. Talagang magkakaroon ka talaga ng pagkakamali. So ayan, patapos na nga natin lagyan ng damo-damo itong ating cake, at lalagyan ko naman ngayon siya ng pangalan ni client. Nagkamali pa nga dito si Habi ng pangalan, Jojo pala, ang nailagay ay John. Pero okay na din, katunog na lang din siya. Sorry talaga, Made. Si Made pala yung nag-order ng cake. Thank you, Made, sa pagtitiwala mo sa Gelay Sweets. Pang ilang order na rin to ni Made sa amin. Maraming beses na din. Thank you so much. Sorry, nagkamali sa pangalan. Dapat Papa Jojo daw, naging Papa John. Sabi ko nga kay Habi, baka mamaya magalit yung asawa ni Made. Sabihin, sinong John yan? Ako yung nagkabit ng pangalan, pero usually si Papa Tobe ang naglalagay ng pangalan dyan, dahil nga sobrang malabo talaga yung mata ko, laging tabingi talaga pag ako yung naglalagay ng pangalan. Kaya ito talaga, siguro
Siguro may 3 beses ko yan tinanggal kabit. Kaya nagkaroon tuloy ng parang sira yung icing niyan dyan sa gitna kung makikita nyo mamaya. Ang hirap talaga pag malabo yung mata tapos nasira pa yung salamin ko. Kaya talagang wala akong suot na salamin dito. Kaya hirap na hirap talaga akong maglagay ng pangalan. Tapos na ang cake. Pinas forward ko na kasi sobrang haba na ng video. Ayan, di ba ang ganda ng design? Simpleng-simple lang siya pero sobrang ganda ng kinalabasan. Dalawang cake yung ginawa ko pala nung araw na to. Hindi ko na lang video yung paggawa nitong isa para naman to sa death anniversary. Ayan, thank you sa iyo Maring Feli sa pag-order. Hanggang dito na lang mga ka-sweets. Thank you for watching. Bye-bye. Mwah, mwah.